Prologue. Shit, patayin niyo yan. Sigaw ng kalbo sa akin na mabilis na nagsitagpo ka nito, papalapit sa akin. Naabusan na sila ng bara ng baril, pati na rin ako, kaya wala silang nagawa kundi makipaglaban sa akin. Dapat ninyong patayin ang babaeng yan. Sigaw nito. Mabilis na siguro ng mga kalalakihan at pilit akong suntukin, pero umilag lamang ako. Sinipa akong isa sa giliran nito kaya napaupo ito. Pero hindi pa natatapos, mabilis na nagsugod ang iba sa akin. Hindi ko kinaya dahil sa dami nila kaya natumba ako at nahuli nila ako. Pasok ko na yan. Buwisit ka? Galit na galit tong humarap sa akin dahil sa pagsipa ko sa ari niya. Pak! Parang nabali ata ang leeg ko dahil sa pagkakasampal niya sa akin. Kaya natigil ako at uminit ang ulo ko pero hinawakan na nila ako na makalabas sa hotel. Nakita ko ang dalawang nagbibilisang sasakyan na naghahabulan. Pero wala akong magawa para tingnan ko sino yun dahil sobrang manhid na ng katawan ko. Ilang beses ako nagpumigla sa pagkakahawak nila pero ang higpit nito. Umayos ka, papatayin kita. Sigaw ng lalaki sa akin. Napabuntungan nga na lamang ako at walang ganang sumunod. Kaso pagsunod ko may biglang pumigil sa amin. Ipasok nyo na yan. Siguraduhin niyang mamamatay talaga yan. Pag hindi akong papatay sa inyo. Sigaw ni Vivian sa mga lalaki. Masusunod, madam? Napalingon ako sa lalaki nagsabi noon. Ibig sabihin si Vivian ang may pakana nito? Well, ngayon mapapasakin ang asawa mo. Wala ka na magagawa dahil mamamatay ka rin lang naman. Ngumiti ito at tinapik-tapik ang mukha ko. Nainis ako dahil sa ginawa niya. Pero hindi ako nagsalita. Pesting babae ito. Ako mismong papatay sa iyo kapag nakawala ko rito. Ipasok mo na yan. Sigaw niya sa mga lalaki. Mabilis na ipinasok nila ako ng sasakyan at pumasok na rin yung iba pero nang kapanasan nang magsistart, yung sasakyan bigla na lang may humila sa pintuan. Liam! Usal ko pero dito nagsalita bagkos. Hinila ko nito pawalabas pero sa paghinila nito, nagulat na lang ako nang tumilapon kaming dalawa at naging kulay itim ang lahat. Cake! 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 Naalimpungatan ako dahil sa ingay. No! Cake! Cake! I said no. Shut up! No! Shut up! Mama! Cake! No! I said no. Shut up, you two. Mama! Cake! Yum yum cake! Shut up, Kimora. And you, Shadow. Mama! And you, Hector, shut up. Umalingangab ang sigaw ni Dylan. Mama! Kuya Dylan is angry. Mama! Napabangon na lang ako nang wala sa oras at napakamot sa ulo ko. Sakit naman sa ulo ng mga to. Ano ba? Ingay-ingay nyo. Umalis kayo dito ngayon na. Sigaw ko kaya mabilis sila nagsialisan pero narinig ko pa mga bangay nila. Ikaw kaya may kasalanan, si Hector. Shut up, Hector. Sita ni Dylan. Kuya, I want cake. 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 Sigaw ni Kimora. No, Kimora. Si Shadow. Napabuntong hininga ako at sinubsob ang mukha sa kama. Sakit sa ulong apat na tiyanak na yun. Pero napangiti pa rin ako dahil sa kakulitan nila. Simula na mangyari ang aksidente ngayon, nagbago ang lahat. Inalagaan ako ni Liam at iniliyo sa mga kaaway. Sa pagkakaalam ng lahat, patay na ako pero eto ko. Buhay na buhay at may 4 na anak. Actually, 5 sanang anak ko kaso namatay yung isa dahil sa panganak ko. Hindi ko na kasi kinayang pag-irik at na-stuck yung bunso sising-sisi ako sa nangyari sa kanya dahil sa katangahan ko. Ngayon may 4 na akong anak. Si Dylan, ang panganay si Shadow, ang pangalawa at pangatlo naman si Kimora at bunso si Hector. Nung bata pa sila, sobrang hirap ko mag-alaga sa kanya. Pero nawala ang paghihirap ko nung tulungan ako ni Liam. Para na rin siyang kapatid sa akin kaya't napakabuti niya. Pinatira niya kami sa bahay niya at inalagaan na parang pamilya. Nung lumaki na ang mga anak ko, si Liam ang nakilala nilang ama. Wala naman sa akin yun. Mas mabuti ngang gano'n na lamang yun kadali. Mommy, breakfast is ready. Napalingon ako kay Dylan. Siya ang pinaka-istrikto sa lahat. Siya naman talaga dahil siya ang panganay. 5 years old na mga anak ko pero kung kumilos ito'y para mga 8 or 9 years old. Okay, sabi ko na lang at umalis na rin ang anak ko at sinira ang pinto. Ganun lang kami araw-araw. Sobrang lamig ng bakitungo pero sweet din. Sweet na sa amin ang ganon. Minsan nga lang naglalambing sila sa akin pero sinisita ko lang sila. Hindi naman sa hindi ko sila gusto. Ganun lang talaga ako. Gusto kong matutunan nila ang pagiging matapang na hindi umaasa sa magulang. Araw-araw tinuturuan ko sila makipaglaban sa edad na 5. Natuto silang lumaban gamit ang kamay at ang paa. Ang weird din ng mga pangalan nila, no?
Kimora, Dylan, Hector at Shadow. Wala na kasi ako maisip na ipapangalan kaya yan na lang. Ang isa kong anak naman yung bunsong namatay, si Caliber. Binibisita namin siya once a week. Leona! Napalingon ako sa tumawag. Si Liam. Sa 5 taon, binago ko ang pangalan ko. Ang Madeline Isabel na isang stupida, ngayon ay isang totoong assassin na si Leona Eileen Estrella. Kain na. Agad tumango ko kay Liam. Umupo ako at nakita ko agad ang mga anak kong sobrang tahimik. Wala ning isang nagsasalita. Ang mga mukha nito ay sobrang seryoso habang kumakain. Ganito kami lagi. Nagagalit ako kapag may magsasalita pag kumakain. Pero kay Liam, hindi. Dahil siya naman ang may-ari ng bahay. Anong karapatan ko magreklamo, Aber? Tahimik ang lahat sa pagkain hanggang sa makatapos, nagsialisa na rin ang mga anak ko. At sa pagtapos ng pagkain, dapat nasasalan ito at nakahawak ng mga libro. Natutuwa ako dahil sa mga ginagawa nila. Sinusunod nila ang sinasabi ko dahil nga natatakot sila sa akin kapag nagalit ako. Minsan na ako nagalit sa kanila nung hindi nila sinusunod ang gusto ko. 2 araw ko silang di pinapansin, kaya nang sumapit ang gabi pumunta sila sa kwarto ko para humingi ng tawad. Sinabi rin nila na susunod na sila sa utos ko. Mahigpit man akong ina pero para sa kanila naman ito. Gusto ko mas malakas sila sa akin. Gusto ko na pag wala ako sa tabi nila at nanganganib ang buhay nila, kanilang protektahan ang mga sarili nila. Mommy, pwede po ba akong kumain ng cake pagkatapos ito? Napalingon ako kay Kimora. Sure! Napangiti naman ito at agad tinaw na atensyon sa librong binabasa niya. Napalingon naman ako sa mga kuya niya na focus sa pagbabasa. Nakadapa silang lahat sa malaking carpet ng sila habang may hawak na libro. Masaya ako dahil nakikita ko malayo pa mararating ng mga anak ko. Kung sana lang buhay si Caliber, sigurado ako magiging masaya pa to. Ayusin mo, Dylan. Sigaw ko sa anak ko na makitang hindi tamang pagkakasipa ng paa niya. Sige, lakasan mo pang pagkakasipa. Paano mo matatalang monster kung hindi mabigat ang pagkakasipa mo? Lumingon naman ako kay Shadow na sinusuntok ang punching bag. Kahit maliit ang kamay nito ay nagagawa niyang paggalawin ang punching bag na mas malaki pa sa kanya. Good, Shadow. Sabi ko at narinig naman niya yon kaya't lumingon siya sa akin at gumiti. Tumingin naman ako kay Kimora na busy ito sa pakipaglaban gamit ang hawak itong katana. May kinuha rin ako mga bodyguard sa isa sa kanila at ngayon kasama nila ito sa training, pati na mga bodyguards. Pinasasali ko sa training kahit magagaling na mga ito. Pinapasali ko pa rin para bantayan at alalayan ang mga anak ko. By the way, hindi pala lalaki ang mga bodyguards ng anak ko. Babae sila halos lahat at magagaling. Si Freya bantay ni Dylan, si Zoe kay Shadow, si Nova kay Kimora at sa maliit kong bunso. Anak na ngayon ay... No! No, Hector! Ihagis mo yan! Sigaw ko na makitang hawak nila ang isang bomba at talagang tinanggal pa niya ito ng pin. Narinig naman niya ang pagsigaw ko kaya nataranta siyang inihagis ang bomba na hawak niya. Mabilis akong tumakbo papunta sa gawin ni Hector at dumapa kami hanggang sa boom! Umalingaw ang pagsabog. Nataranta ako pero mabilis ding tumayo. Nakita ko ang mga anak kong nakatayo lang habang nakatingin sa amin. Si Hector na may nakahiga na dahil sa pagkakadagan ko sa kanya. Ikaw bata ka, bakit yun ang pinaglalaroan mo? Ines kong sabi. Mommy, I'm sorry po. Ngumuso siya kaya't nakulitan ako. Okay. Tayo na. Ikaw talagang bunso, ikaw pampasaway. Agad kong binatukan to. Ouch, Mommy! Reklamo nito. Wag mo ko marekla-reklamo dyan, Hector ha? Hala sige, balik sa training. Sigaw ko at mabilis naman siyang tumakbo at tumakit sa may pader na may lubid na ipwesto niya agad ang mga paa niya sa pader. At doon naglakad habang hawak ang lubid papunta sa itaas. Napailing na lang ako tumingin sa 3 ko pang anak na ngayon parang walang pakialam. Patuloy sa pag-training ang mga ito. Ani si Hector, alalayan mo. Sabi ko sa bodyguard ni Hector. Mabilis naman siyang tumango at nakigaya na rin kay Hector. Sinasabay niya ito tinuturuan kung paano maglakad sa maliit na daan. Pagkatapos siya rito sa pool naman kayo, kailangan yung panatalihing mahaba mga hininga ninyo. Mabilis na nagsitanguan ang mga anak ko, kaya umalis na ako at pumasok na sa loob ng bahay. Leona, what happened? May narinig akong pagsabog, okay lang ba kayo? Napalingon ako kay Liam. Oh, yeah. Ayos lang yung merienda ng mga bata. Mabilis siyang tumingin sa kusina. Nasa kusina. Tumango na lang ako at iniwan na siya sa sala. Nagtungo ako sa kusina para kunin ang merienda ng mga bata.
Matapos nun, pumunta agad ako sa labas. Nakita ko naman si Liam tumitingin lang sa ginagawa ng mga bata. Grabe, ngayon ang gagaling na nila. Kita mo si Kimora, sobrang galing sa paggamit ng espada. Si Dylan naman sa pagsipa, at si Shadow sa pagsuntok at what a monkey man. Napatawa na lang si Liam na makita niya si Hector na lumalambitin sa malaking puno. Kids, merienda muna! Sigaw ni Liam nang tignan naman nito ay hindi siya napansin, kaya natawa ako. Hindi pa oras ang merienda nila. Kids, sa pool! Sigaw ko at mabilis na nagsipwestuhan ang mga anak ko sa pool at agad na tumalon. Napatawa na lang ako doon sa pagtalo nila. Agad nang tumingin sila sa akin. Sige na, lubog na. Mabilis silang lumubog sa tubig. Ilang minuto pa nakakalipas, nakita ko na mga ulo nitong nagsitungahan. Ayos na, matagal-tagal na rin yon. Sige, halina kayo, merienda. Habol-habol ang hininga nilang umahon sa tubig at umupo sa damo at kumain. Inilapag ko mga paborito merienda ng mga anak ko. Syempre, hindi makakalimutan yung babae. Cake, halos kainin ito eh. Ang mga bodyguards sa Manila ay pinaalis ko na muna. Ang hard mo talaga sa mga anak mo? Sabi ni Liam. Para naman sa kanila yan? Sabi ko. By the way, birthday na ni Mommy sa linggo. Gusto niya makita ang quadruplets. Sabi nito. Nakapikit na rin sa amin ang pamilya ni Liam at sila pang tumutulong sa amin para itago kami. Sige, pupunta kami. Pero aasahan naman nating marami talagang bisita yan eh. Alam mo naman, isa sa mga mayayaman ng mga magulang mo dito sa mundong to. Napangiti naman siya at tumango. Tama ka. At mukhang imbitadong pamilya mo at ang pamilya ng dati mong asawa, sabi niya. At panigurado pupunta rin si Logan. Sabay naming sambit. Napabuntong hininga ako. Kaya ko na ba silang harapin? Kakayanin ko. Isa ako sa biktima ng babaeng yon. At nalaman ko rin galing kay Liam na kung bakit ako pinakasalan ng hayop na Logan na yon ay gusto nitong makuha ang yaman ng pamilya ko. Buti na lang namatay ako sa alala nila. Patay na ako sa pagkakaalam nila. Ngayong araw na ito gagawin ko naman ang mga gusto ko. Ipaghiganti ko ang sarili ko. Humanda kayo sa akin. Sa pagbabalik ko'y magiging impyerno ng buhay ninyo. At lalong-lalo ka na impacta kang babae ka. Sisiguraduhin ko magsisisi ka na akong kinalaban mo. Napangiti ako tinignan ng mga anak ko. Sigurado, may plano rin sila tita para ibulgar ako sa lahat at sabing ako magiging asawa mo. Napalingon sa akin si Liam at napanunok. Sa ilang taon namin pagsasama ni Liam wala nang bukang bibig ang mommy niya, kundi ang magpakasal kami. Gusto niya na ako maging asawa ni Liam pero pilit kong sinasabi dito na hindi mo na ako pwede. Pero dahil mapilit ang mommy niya wala itong pakialam sa naging desisyon ko. Mukhang mapapasabak tayo dito. Malalaman nilang buhay ang dating asawa ng isang mafia boss. Balita ko rin tumigil na sa ganun si Logan. Tumigil na ito sa pagiging mafia boss at binitawan ito. Ipinasa niya ito sa isa sa mga pinsan niya. So, anong balita kay Logan? Di ba kaibigan mo siya? Sabi ko kay Liam. Okay naman. Siguro masaya siya sa asawa niya ngayon, na si Vivian. Balita ko rin magkakaanak na sila dahil buntis si Vivian. Natigilan ako dahil sa sinabi niya. Buntis? Buntis si Vivian? Ganon? Mas okay nga yan. Para wala na siyang responsibilidad sa mga anak ko. Sabi ko at tumayo. Umalis ako sa harapan nilang 5. Ang mga anak ko'y nakikinig lamang sa amin. Taas kilay akong umalis at nagtungo sa loob ng bahay. Bakit ba ako nasasaktan? Teka, nasaktan? Ako? Napabuntong hininga ako tumingin sa labas ng cupcake. Business ko. Well, hindi ko naman gusto to eh. Di naman sa hindi gusto pero wala akong talent na ganitong pag-bake ng cake or ano ba. Basta't ang sabi ng cute kong anak na si Kimora ay gusto niya ng cupcake business. Hindi ako namamahala nito pero akong may-ari ng may kahiligan sa cupcake, ang bodyguard ni Kimora, kaya't siya ang ginawa kong owner. Pumasok ako sa office. Tinignan ng bodyguard ni Kimora at may dalatong folder at magpe-present siya sa cupcake na to. Pretty Little Cupcakes Business. Napasimangot pa ako dahil sa name ng cupcake business ni Kimora. Pretty Little Cupcakes Business? Napasimangot ulit ako na magsalita nito sa harap ko. Pilit naman ang pagtawa niya at napapailing na sa neryosong mukha. Providing the best customer service possible by going that extra mile and making people smile with the good sweetness of Pretty Little Cupcakes. Pagsabi niya, nakinig na lang ako sa mga sinasabi niya sa presentation niya about the cupcakes. May kasama kami dito at yun ang mahihilig sa cupcake talaga. Taga-bake. Objective number 1. To establish a business that people of the Hector region can enjoy. 2.
Provide cupcakes you will want to eat over and over again, while also maintaining a quality and attractive look for each product sold. Tanging pagtango lang ibinigay ko sa kanila. Who are we? Pretty Little Cupcakes is owned by two women, Leona Eileen Estrella and Kimora, passionate about sweets. The idea came to us while we were watching our Great British Bake Off TV show, and 6 months later, our journey is almost beginning. Naputol ang pagsasalita nito na may biglang pumasok. Yes? Takang talong ni Kimora. Kimora? Usal ko. Narinig ko kasi ang name ko, Mommy. Sabi nito. Lumabas ka. Sigaw ko at mabilis naman tong lumabas. Continue. Napamuntong hininga siya bago pinagpatuloy. 5. Who do we cater to? Everyone can enjoy Pretty Little Cupcakes. We have a range of flavors from Gate Time, Nutella, lemon, red velvet to classic chocolate. Our cupcakes come in only one size, which is small, but is deliciously packed with flavor. We do deals for customers who order more than 8 and we provide further discounts for party catering. Napatango-tango ang mga kasama niya. 6. Our menu cupcakes, all $3.50. Chocolate, milk, dark and white, lemon or lime, strawberry, passion fruit, cherry caramel, red velvet apple crumble chocolate, banana coconut cream, maple rocky road, Oreo. Sabi nung isa, hindi ko pa sila kilala. Mamaya ko na lang kikilalanin. Local competition, Mac Cafe. Cheap, sells other desserts, sells coffee. Disadvantage, not enough cupcake variety. Not tasty. Proximity, 500. Butterfly Cupcakes also offers 2. Great designs. Also caters dry, uses cheap icing. Proximity, 1.2 km. Sweet Honeys, has been around for 10 years. Sells gluten-free cupcakes, lacks variety. Presentation is simple. Expensive. $4.50 each proximity. 850 m. Advantages, our cupcakes are $3.50. Large variety. Icing is made exceptionally and we offer 3 kinds. We do themes. Planning monthly giveaways. Great staff and baker has 15 years experience. Our store will be modern, cute and colorful. Setting for customers to come in and eat. Operation budget. Rent weekly, $450. Food and beverages, $2,600. Equipment, $1,450. Business plan. 1. Design a shop layout. 2. Begin building shop and decorating. 3. Find suppliers and order stock. 4. Find staffs and baker. 5. Start cupcake designs and flavor testing. 6. Finish up shop. 7. Spread the word. 8. Had a wonderful opening. Sales promotion, business card, posters, grand opening party, social media. Goals, to build a successful business that will stand time and become loved within the community. 6 to 12 months. Complete the shop and open 12 to 24 months. Add to menu, upgrade decor. And that's all for today, ma'am. Napatas ang kilay ko. Ni isa wala ako naintindihan pero tumango na lamang ako. For my daughter Kimora, do everything to make him happy in this little whatever cupcake business? Pagsabi ko at tumayo na. Yes, madam. Oh, by the way, what are your names? I'm Sasha, the baker. I'm Lennox, the baker too. I'm Carla, the cupcake designer. Napatango na lamang ako. I'm Leona, the owner, but for today, si Nova muna magiging owner ninyo. At sa araw na ito, dito tatambay ang pangatlo kong anak na si Kimora, kasamang bodyguard niya. Pero don't expect na araw-araw siya nandito. May training siya. Pagsabi ko, mabilis na nagsitanguan sila sa akin. Nagpaalam na rin sila na magsisimula ng kanilang trabaho. Mabilis lang din naman natapos ang cupcake business na ito dahil lumag-apat ang anak ko pinagawa ko na ito. May 4 na branches ng Pretty Little Cupcakes business na to. Oh my God! Mommy, is it true that I will stay here with my Ate Wen now? Napataas ang kilay ko dahil sinilubong agad ako ni Kimora ng tili. Yes! Huwag kang tumili, masakit sa tenga, sabi ko. Oops, sorry mommy. Oh, by the way, brother Hector, mommy, I saw him playing with my Barbie dolls in the bedroom earlier. Kuya Hector wants something like my doll like Barbie. What do you think, mommy? Should we buy, kuya? Napatanga at laglag ang panga dahil sa nabalitaan. What? Sigaw ko at nagulat naman si Kimora at pinagpatuloy ang pagsasalita. Maybe my brother wants a Barbie doll, so we can buy it later, mommy, when we get home. Kinikilig pa nitong sabi. Napataas ang kilay ko. What, mommy?
Taka nitong tanong sa akin. Wala, dito ka lang at ako nang bahala sa Kuya Hector mo. Will you buy him a Barbie doll like mine? Taka nitong sabi. Hindi ko na pinansin si Kimora at agad ako umalis sa cupcake shop. Humanda ka sa akin, Hector. Hindi mo sinabi may pusong babae ka pala? Mommy, maybe Kuya Hector wants a pink Barbie doll with a house and I'm sure he prefers the one with a gown. Uminit lalong ulo ko dahil sa pahabol na sinabi ni Kimora. Hector! Parang anytime babagsak ako sa sahig dahil sa nakita. Hindi nga nagsisinungaling si Kimora dahil kitang-kita ko mismo sa dalawa kong mata kung paanong bihisan at kausapin ni Hector ang mga Barbie doll ni Kimora. Ngayon nasa sala ito ng bahay habang nakadapa sa malaking carpet at nilalaro ang Barbie ng anak kong babae. Hi Barbie, do you want to eat? Pagkausap niya sa Barbie habang may hawak na isa pang doll na lalaki. Sa tono ng boses kong anak na si Hector, lalaking lalaki talaga ito. Pero nagulat ako nang biglang magsalita ito ng boses babae. Yes, Ken, I want to eat with you. Napat-napal ako sa aking dahil sa nakita at narinig. Anong kabaliwan to, Hector? Sigaw ko. Napalingon siya sa akin. Mabilis na itapon kung saan ang Barbie hawak niya. Mommy! Tili nito sa boses babae. Mommy? Bawi niya sa natural niyang boses. Diyos ko po, parang nahihilo kong iwan dahil sa batang nasa harap ko. Pilit kong kinakalmang sarili ko at hindi mapanakit ang tiyanak. Explain. Malamig kong sabit agad na umupo sa sofa at hinarap ko siya. Lumuhod agad to sa harap ko habang nakayuko. Mommy, I'm sorry. Hindi ko po sinasadyang kunin ang Barbie ni Kimora sa room niya. Nakayuko niyang sambit. Baka sa boses ito na maiiyak na. Bakit ka naglalaro ng Barbie? Hector, lalaki ka. Dapat katulad ng mga laruan ang lalaro mo, katulad ng sa Kuya Dylan at Shadow mo. Inis kong sabit, inangat kong aking kamay para sana kamutin kong biglang ulo nang umiyak si Hector. Mommy, I'm sorry po. Hindi ko na po ulitin. Iyak siya ng iyak sa harapan ko. Bakit ka naman umiiyak? Tinatanong lang kita kung bakit mo nilalaro? Gusto mo ba ng Barbie? Gusto mo ba nun? Agad na tumingin si Hector sa akin at tagliwanag pa ang mukha nito. Napasimangot na lang ako dahil sa sinabi. Are you sure, Mommy? Bibilang mo na rin ako? Masaya niyang sabi. No, sabi ko naman. Sabay mangot siya at yumuko ulit. But Mommy? O bakit Hector? Aminin mo nga sa akin, are you a gay? Mommy, no, I'm not a gay. Eh bakit ka naglalaro ng Barbie kung hindi ka naman pala bakla? Because Ate Kimora is playing Barbie. Wala kasi siyang kalaro kaya halos kami ni na Kuya Dylan. Carl lang nilalaro siya Barbie. Kaya Mommy, I want to play Barbie too. Para hindi na maging sad si Kimora. Napatas ang kilay ko. Kala mo naman kung ano na eh. Gusto lang pala nakalaro si Kimora. Eh aminin mo, magiging bakla ka ba soon? Mommy, what the... Natigil siya sa pagsasalita. Nananlaki ang matang tumingin sa akin. Nanlaki na rin ang mata ko dahil sa sinabi niya. Hoy, saan ka pupunta? Sigaw ko. Mommy, sorry, I want to pop now. Sigaw niya at mabilis umakyat sa hagdan. Sinabihan ba ako ng anak kong what the? Aba? Hector, wag mo akong tatakasan. Umaalingangaw na sigaw ko. Mommy? Napalingon ako sa likuran ko at si Dylan na may hawak itong toy gun. Hey! Agad kumalma ang mukha ko. What's wrong, Mommy? Narinig kong sumigaw ka. Sinigawan mo si Hector? But, you're dead now, Kuya Dylan? Sigaw ni Shadow. Napaling ako kay Shadow na may hawak na baril-barilan na naglalaro siguro sila ni Dylan. Hi, Mommy! Where's my sister, Kimora? Mabilis niyang sabi. Nasa shop. Sabi ko at umupo ulit sa sopa. Mommy, I'm hungry na po. Ngumuso si Shadow. Eh di kumain ka? But, shut up, Shadow. Kumain ka mag-isa mo, sabi ko. Let's go, Kuya. I'm hungry na. Aya nito sa kuya niya. Yeah, me too. Huwag mo nang storbohin si Mommy, baka pagod lang siya. Sabi ni Dylan kay Shadow. Ngumuso naman ang tiyak at tumango. Bye, Mommy. Tumango lang ako sa dalawa at agad ako humiga sa sopa at tumingin sa kisame. Masama na ba akong ina? Hindi ko man lang naiparanas sa mga anak ko ang pagiging isang sweet na ina. Lagi na lang seryosong buhay namin. Siguro time na rin para sa mga anak kong maranasan ng masayang buhay bata. Hindi ko kasi ito naranasan noon. Tayong paghihirap ang nagawa nila sa akin nung bata pa ako. At nadala ko yun pati sa anak kong inosente. Dylan, Shadow, sigaw ko. Yes, Mommy? Sabay nilang sigaw sa dining area.
Magbihis kayo, mamamasyal tayo ngayon. Tawagan na rin si Hector. Sigaw ko. Yes, Mommy! Sigaw na at narinig ko ang takbo ng mga paa nito sa hagdan hanggang sa mawala na. Napangiti ako ng dahil sa kanila. First time namin mag-bonding. First time ko siyang niyayang lumabas. At ngayon first time ko sila makakasama ng maraming tao. Agad akong tumayo at nagtungo sa kwarto ko para magbihis na rin. Mommy, let's go! Narinig kong sigaw ng tatlo. Napangiti ako dahil ang bilis silang makapagpalit ng damit. Okay, wait lang! Sigaw ko. Mommy, bibili na ba tayo ng Barbie? Sigaw ng tiyanak na si Hector. Napasimangot akong tumingin sa salamin. Ganda na sana ng mood ko sinira ng isang tiyanak. Manahimik ka, Hector. Baka gusto mong dito ka lang sa bahay. Okay, Mommy, sabi nito. Ouch! My brain, kuya, bakit mo ba ako binatukan? Kulit mo kasi. Kung ano nang sinasabi mo, are you gay? What the? No! Umalingaw ang pagsabi nun ni Hector, kaya mabilis ako naglakad papunta sa pinto. Pero bago ko yun mabuksan na napakalaki, nakaluhod ng tatlo sa harap ng pintuan. Mommy, please don't do that to Hector, sabi ni Shadow. Mommy, sorry, si Hector. Mommy, as older mommy mo na lang ako, wag na si Hector. Napasinghap na lamang ako. Ako na lang po. Alam kasi nilang kapag narinig ko mga salitang iyon sa kanila, paparusahan ko nagsabi noon. Isang parusa na hindi nila makakalimutan. Ang hindi makakain ng 3 araw. Mommy, sorry. Naputol ang pagsasalita ni Hector nang bigla itong tumili. What happened, Leona? Bakit nakaluhod ang mga apo ko? Tiliin ng mami ni Liam. Grandma! Sigaw ng tatlo. May kakampi na sila.